gusto, habang nagpapahinga ang isang babae ay nakaamoy siya ng isang mabangong bagay, maya-maya ay nalaman niya na isa itong eternal body, agad niya itong pinuntahan at nalaman niya na nanggagaling ito mula sa kabilang bayan, ito ay isang beses sa isang buhay na pagkakataon, kaya kailangan niyang mahanap ang napakabihirang eternal body para makain, at upang makaakyat sa immortality, sa kabilang bayan. Ang pangalan ng ating bida ay si Chen Chang'an na isang kaawa-awang manlalakbay, napunta siya sa mundo ng mga immortal ngunit ang kanyang mga meridian ay naharangan, at dahil dito ay hindi siya makakapagsanay ng martial arts, ngunit sabi sa kanya ng isang matanda na hindi siya isang walang kwenta, dahil meron siyang legendary eternal body, at kapag kinain niya ito ay makakaakyat siya agad, gayunpaman, ayos lang para sa kanya kung hindi siya makakapag-cultivate ng immortality. Pero ang magnanakaw na god ay nilagyan rin siya ng attributes ng Tang Seng, na isang bagay na tumutulong sa mga halimaw at demonyo na mas lumakas o maging immortal. Ang kanyang buhay ay pinalibutan ng kamalasan, ilang beses ninakawan ng hindi mabilang na mga demonyo at halimaw, maraming beses nasugatan ang kanyang katawan at isipan, at inatake din ang kanilang sect kaya walang choice ang matanda kundi ang basagin ang kawalan at dalhin siya dito para magtago, pero ngayon ay punong-puno na siya. Naiinis na si Chen Chang'an dahil ang ibang manlalakbay ay masaya sa kanilang buhay. Habang siya ay ginagawang pagkain lang dahil sa kanyang pangangatawan, sinabihan niya ang god na isang magnanakaw, at walang puso dahil pinagtatabuyan niya siya. Sinigawan niya ang god kung meron siyang kakayahang umatake ng kidlat para patayin siya, ngunit ilang saglit lang ang lumipas ay isang kidlat ang tumama sa tabi niya. Agad humingi ng tawad si Chen Chang'an at sinabi na nagbibiro lang siya, gayunpaman, hindi niya nasasayangin ang kanyang oras ngayon at matutulog na lang siya, dahil baka bukas ay sinipa na silang lahat ng matanda at bumalik na may hawak na inihaw na manok para sepresahin siya. Habang matutulog na siya ay isang babae ang lumitaw sa kanyang likod, tinanong niya si Chen Chang'an kung gusto niyang magpalipas ng gabi na kasama ang kanyang alipin. Nagulat naman si Chen Chang'an at tinanong kung sino siya, agad naman siyang hinalikan ng babae at nalaman niya na ito ang lasa ng isang eternal body. Sa mga oras na ito ay ngayon lang naranasan ni Chen Chang'an na maging malakas, pero dapat protektahan ng mga lalaki ang kanilang sarili kapag inaabuso. Agad niyang tinulak ang babae palayo sa kanya. Sabi naman ng babae na hindi niya alam na gusto niya ng ganitong pamamaraan. Sa patuloy na pang-aabuso sa kanya ay sinabihan siya ni Chen Chang'an na masyadong mabilis ang pangyayari, at kailangan muna nila pag-usapan ang kanilang hinaharap. Tinanong siya ng babae kung ano pa ang kailangan niyang antayin, dahil hindi na siya makatiis ng ilang sandali, pero bago ang lahat ay may kailangan muna siyang siguraduhin. Tinanong siya ni Chen Chang'an kung isa siyang totoong tao o multo, ngumiti naman ang babae at sinabi na isa siyang multo. Sa sobrang gulat ni Chen Chang'an ay hindi na may larawan ang kanyang mukha, maya-maya ay kinagat na siya ng babae sa kanyang leeg. Napaisip naman si Chen Chang'an kung ito na ang kanyang kamatayan, nawala ng saysay ang 3 taon niyang pagtatago para iligtas ang sarili niyang buhay. Sa huling sandali ay biglang lumabas ang isang system. Sabi dito na nakadetect ang system na ang host ay nakatagpo ng isang multo at nabuksan ang Invincible Domain System. Mula sa isang bilog na lugar na may 2 metro sa paligid ay magiging invincible siya. Napagtanto naman ni Chen Chang'an na kapag nasa loob ng 2 metrong ito ay hindi siya matatalo at siya ang master ng field na ito. Ang level ng system ay level 1, ang kanyang realm ay wala pa, ang special function ay wala pa, at ang field value ay 0, at ang kanyang field garden ay may 2 kilometro. Mula dito ay nalaman na ni Chen Chang'an na hindi lahat ng manlalakbay ay walang kwenta. Nagulat naman ang babae at tinanong kung ano ang ginawa niya. Sabi ni Chen Chang'an na ngayon ay oras na para siya naman ang umatake. Ngayon ay makikita niya kung gaano kalakas ang invincible field. Tinawanan naman siya ng babae dahil paano siya makakalaban kung isa lang siyang ordinaryong tao. Tinanong niya si Chen Chang'an kung inaakala niya na kaya niya siyang talunin, kung tutuusin ay nakakakiliti lang ang kanyang atake, kaya mas mabuti kung humiga na lang siya at magpakain sa kanya, para hindi na siya makaramdam ng anumang sakit. Sinabihan naman siya ni Chen Chang'an na subukan niyang lumapit para malaman nila kung sino ang mas malakas. Maya-maya ay sinapak na siya ni Chen Chang'an at sa sobrang lakas nito ay tumagos hanggang sa kalangitan ang kanyang atake. Wala nang bakas ng kahit anong katawan ang natira sa kanya. Nalaman naman ni Chen Chang'an na hindi ito isang panaginip, at ngayon ay tapos na ang kanyang paghihirap na tumakas mula sa mga humahabol sa kanya. Dahil pinatay niya ang isang chi training triple heaven na babaeng multo ay nakakuha siya ng 10 field points.
Tinanong ni Chen Chang'an ang system kung ano ang field value. Sabi ng system na bawat 100 puntos ng field value ay maaaring tumaas ng 1 metro, at ang kasalukuyang invincible domain niya ay 2 metro. Tinanong ni Chen Chang'an kung paano pa siya makakakuha ng field value. Napapaisip siya kung ano ang mangyayari kapag nagawa niyang sakupin ang buong kontinente. Napagtanto niya na pwede siyang maging pinuno ng buong kontinente kapag nangyari ito. Sabi ng system na ang paraan ng pagkuha ng field value ay kailangang tuklasin mismo ng host. Pinakyu naman siya ni Chen Chang'an at sinabi na napaka-irresponsible niyang system, dahil talagang hahayaan niya ang host na mag-explore ng mag-isa. Maya-maya ay unti-unti na siyang nawawalan ng lakas at kinalaunan ay nawalan na siya ng malay. Gayunpaman, sa kabilang panig, nagulat ang mga demonyo at halimaw nang nawasak ang kalangitan. Ang iba ay nagulat sa nakakakilabot na immortal na kapangyarihan, habang ang iba ay nagtataka kung may nahulog na isang immortal na kayamanan sa mababang mundo, at mukhang nalalapit na naman ang kaguluhan sa mundong ito. Sa itaas na mundo ng Xuanwu Immortal, isang malaking kamay ang tumagos sa isang malaking temple at winasak ito. Mula dito ay lumabas ang Holy Immortal Sword at bumaba sa mababang mundo. Maya-maya ay pinatawag na ng Immortal ang Doseng Immortal Generals. Agad naman silang pumunta sa kanyang harapan at nagbigay ng saludo sa Immortal. Sinabihan niya ang mga Immortal General na ang 10,000 taong immortal na sandata na isinakripisyo ng kanyang ama sa Swordcasting Tower ay inatake ng hindi kilalang anino ng kamao at ngayon ay naiwan sa ibabang mundo. Ngayon ay inuutusan niya silang lahat na gumawa ng kahit anong paraan para kunin ang sword na ito, at kung sino mang nilalang ang kumuha nito ay patayin nila sila ng walang alinlangan. Sa mababang mundo, hindi makapaniwala si Chen Chang'an na sa sobrang kagutuman niya ay nagresulta ito ng pagkawalan niya ng malay. Siguro ay kakain na muna siya ng lupa para magkaroon ng laman ang kalamnan niya. Sinipa niya naman ang lupa at sinabi na hindi siya nagugutom para kumain ng dumi sa ika-21 siglo. Gayunpaman, naalala niya na may mga paghihigpit na nilagay ang matanda sa templong ito para hindi magawang makapasok ng mga demonyo at halimaw. Ngunit ngayong gabi isang babaeng multo sa Chi-Refine ng realm ang nakapasok. Nagtataka siya kung ano ang problema, ngunit hindi ngayon ang oras para isipin ito dahil wala pa siyang cultivation base. Iniisip niya na malalagay sa alanganin ng matanda pero wala siyang magagawa para pigilan ito, maliban na lang kung ang invincible domain ay pwedeng gumalaw kasama ng host. Ngayon ay susubukan niya kung makakagalaw ang domain kasama sa host, at kapag nagawa niya ito ay magiging invincible na siya. Habang nilalabas niya ang kanyang mga kamay ay nakaramdam siya ng mabigat na pressure. Agad niyang pinasok sa loob ng domain ang kanyang mga kamay. Mula sa labas ng domain ay nakaramdam siya ng lamig at nakakatakot sa labas ng field. Nagtataka siya kung meron nagtatago na multo sa labas. Ngayon ay nalaman niya na hindi gumagalaw ang invincible domain kasama ng host, pero ang pag-iisip niya tungkol dito ay nagtataka siya kung paano nagkakaroon ng ganitong bug ang system. Gayunpaman, bukod sa pagpuno ng kanyang tiyan, ang pinakamahalagang bagay ay ang makahanap ng isang paraan upang makakuha ng field value. Kung siya ay magiging padalos-dalos na umalis sa invincible domain, siguro ay mamamatay siya kaagad sa labas. Maya-maya ay isang babae ang tumalsik papunta sa kanya, at ang humahabol sa kanya ay ang Great Elder ng Evil Dragon Cavern na si Li Xiao. Sinabihan niya si Ling Baoyer na wag nang subukang tumakbo, kung hindi ay sasampalin niya siya hanggang mamatay.